Sige po, makakaupo na po tayo. At ako po ay nagagala pagka kahit bumabagyo, pero salamat, nagpakita na yung mahaling araw at tayo po'y muli nagkasama-sama dito sa lugar. Wala po tayong hinahangad, kundi yung maranasan ang presensya ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Baka yung ilan dito, pumunta lang dito para magpa-cute, pero mukha naman siyang ma-cute. Amen? Dapat pupunta tayo sa loob ng church para higit sa lahat yung number one reason ay makilala ang Diyos ng buhay natin. Bilang tayo mga mananampalataya. Ito po ba? Meron po'y panahon ng tagulang at usong-uso po ang sakit. Amen? Sino ba naman hindi magkakasakit? Kanina, umuulan, ngayon, maaraw na. Amen? Sino naman ang hindi magkakasakit? Kung asawa mo, napakatamad. Nasaan talaga ang ulo mo? Amen? O pasaway ang asawa ko. Talaga magkakasakit ko. Amen? Hello? Mga pastor ko, siguro magkakasakit din sa kapatanlan, kalulot, sa sakit at tuhod, sa kalulot. Naman, mga magigaw, ang mga anak ng Diyos, patuloy na huwag matalo ng kaaway. Amen? Huwag madaya ng kaaway. Amen po ba? Kaya pag-uusapan po natin yan ay sakit. Sabi mo sa katabi mo, sakit. Amen? About healing, na ang ating pag-uusapan sapagkat napapanahon ngayon yun. Lahat tayo may sakit. Diba? Sakit sa utak. Hello? Sakit sa bulsa. Amen po ba yan ang mga ano natin mga sakit natin. Yung mahirap, yung sakit sa bulsa talaga eh. So, dati talaga, grabe, lagi may sakit sa bulsa. Pero ngayon, kung may sakit ako sa bulsa, meron naman akong Diyos na nag-provide ng lahat ng bagay. Yun yung pinakamahalaga eh. Yung Diyos na ating pinaglilingkuran ang pinakamahalaga sa ating kalagitnaan. Kahit sino pa yung nakapaligid sa atin, huyo silang lahat kung wala naman si Lord. Pero alam nyo, yung mga tao nakapaligid sa atin ay napakahalaga sa atin dahil meron tayong Diyos na totoo na pinaglilingkuran. Meron Diyos tayo na nagbibigay ng gabay, meron tayong Diyos na tumawag sa atin, pumili sa atin para maranasan yung mga pagpapala na inilaan para sa kanyang mga anak. Amen? So, ang title po ay The Healing Touch. Marami sa atin yung mga, pwede bang makahingi ng pang pagtakadiri? Nililipad eh. So, marami sa atin na hindi niya alam na may karamdaman siya. Hello? Lalong-lalo na pagdating sa spiritual. Pagdating sa emosyon, minsan hindi rin niya alam na may sakit sa emotional eh. Pero pag physical, pag sumasakit ang ngipin mo, naku, alam na alam mo yan. At kapag sumasakit ang ngipin mo, alam mo kung saan ka pupunta. Hello? Siyempre sa pagamutan ng sakit sa ulo. Ay, mali, hindi. Sa dentista po. Salamat anak. Napakaganda ng binigay mo, binigay. Hello? Siyempre pupunta tayo sa dentista, sa mga doktor. Amen? Kung ikaw naman ay yung depress. Kasi pag yan pa-impress mo, hindi ka mapansin, kaya na-depress ka. O saan doktor ka pupunta? Siyempre sa psychiatrist. Amen? Amen po ba? Pag naman may sakit ka sa bulsa, kanino ka pupunta? Alam ko tayo, sa Mumbai. Sa ganun tayo, no? Mumbai ka agad. Hello? Pero dapat, ngayong umagang ito, maintindihan natin mabuti, sino ba talaga yung dakilang manggagamot at sino ba talaga yung ating Diyos na pinaglilingkuran? Sa lahat ng aking nabanggit, marami po kuya, baka po ako umaba, 10:30 na po. 2 oras po ako nag-preach kanina doon sa Carmona. Baka po tayo mga 3 oras po siguro dito. Hello? Yeah. Lahat po tayo kailangan natin ng kagalingan.
At ang taong isang may sakit, kailangan niya po ng tulong. Kahit na po ang kanyang karamdaman ay physical or emotional at spiritual. Nandiyan po ba kayo? Naniniwala po ba kayo doon? Na tayo laging sakit o na nararamdaman emotional, physical, at spiritual. Pagdating sa spiritual, minsan, medyo hindi natin, naiintindihan masyado, spiritual kasi yan. Ang tao kasi, focus, doon lamang sa physical. Minsan sa emotional, hindi rin niya masyado napupukusan. Hindi niya alam na mayroon pala siyang sakit. Masyado siyang emo. Kaya nung araw nauso yung buhok, natago yung sa mata dito. Ang tawag doon, emo. Amen? 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 Ito ba? Kaya, yun ang katotohanan at normal sa mga tao. Pero sa isang lingkod ng Panginoon, normal din yun. Pero hindi po pwedeng normal lang basta yun. Kasi tayo, bilang mga Kristiyan, nag-alay tayo lagi sa salita ng Diyos, sa sinasabi ng Diyos, at sa mga plano ng Diyos. Hindi ko na po babawasahin ng buo yung 2 King, verse 5 to 15. I-himay-himay na lang natin. Pero gusto ko pong ilagay muna yung ating Bible sa Matthew chapter 8, verse 1 to 13. Paki-plus lang, anak. Makisuyo, makibilisan lang po. Ayan. Dito po, sa Matthew 8:1, ang sabi po, nang bumaba na si Jesus mula sa mundo, sinundan siya ng napakaraming tao. Ito yung katibayan na marami talagang may sakit. Amen? 3 yung may sakit na yan. 3 yan. Maraming tao. Sinundan siya. May lumapit sa kanya na isang lalaking may malubhang sakit sa balat at tungkol sa harap niya. At sinabi, Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako kung may tuturing akong malinis. Upang matuturing akong malinis. Sabi nung isa, sakit sa balat. Pag sinabi sakit sa balat, ano ba yun? Ang. Pero mayroon tayong isang sakit sa balat na hindi natin minsan alam. Siguro, alam ng iba yan, alam niyo yung nagpuputi yung balat? Hindi po yung katulad na nasa dulo, na talaga naman maputi sila eh. Pinagpala sila sa kanilang kulay. Yung nagpuputi yung balat, na parang nagpapachiban siya, ang tawag po dyan ay keto. Leprosy. Amen? Ganun po ba? Sino nakakita siya po kamay? Na yung leprosy, yung po ketong na yan, hindi po yun yung ketong, na yung nauubos yung laman. Hindi yung nauubos na pupungkol na gano'n yung laman. Iba po yun, nakakahawa po yun. Pero yung nagpuputi-puti, hanggang sa kumalat, hanggang sa mukha, naging maputi na ang kanyang mukha, ketong din po ang tawag. Pero hindi po yun nakakahawa. Katulad na nangyari kay Gehazi. Pero ibang topic po yun. So sabi po dyan, kung gusto niyo po mapapagaling niyo ako upang may turing ako malinis. Anong napasin niyo po dyan sa talata na yan? Nakakabilis na lang hindi pa ako tapos. Pag sasabihin ko, pindot ha. Pinatay niyo na, ano ba kayo? Bakit natin na tayo? Anong napansin niyo dyan? Gusto ko po, ito yung mensahe ng Panginoon. Gusto ko, kung po kayo nakagat dito. Anong mapapansin niyo dyan? Sinabi na Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang magtutulong ako malinis. Anong napansin niyo dun sa words na yun? Number 1 na mapapansin niyo, kilala niya ang Diyos na kausap. Amen? Hindi lang nakilala, buo ang pagtitiwala. Amen? Pangatlo, alam niya ang kayang gawin ng kanyang Diyos. Amen? Hello? May tanong po ako, paano niyo kakilala si Lord sa buhay? Kapag may dumarating na sakit sa iyo, physically, emotionally.
and spiritually. Pero itong taong to, sabi niya, kung gusto niyo po, grabe yung kanya pagpapasakot. Hindi niya pinangungunahan si Lord. Kung gusto niyo po, mapapagaling niyo po. Amen? Anong nakikita niyo isang karakter niyo? Si isang tao na grabe ang pagpapakumbaba sa Diyos. Hello? So, tuloy natin. Verse 3. Pindot. Pindot! Nilawakan sa Jesus at sinabi, gusto ko, luminis ka. Agad na gumaling ang kanyang sakit. Sabi mo, instant! Hello, instant! Hello? May tanong ulit ako. Kailan ako magtatanong. Bakit yung tao, tagal na ano kaya ang problema? Mamaya, kalalaman natin sa Lord. Unang mamaya, ha? Tandaan nyo, ha? Tuloy. At sinabi na sa kanya, huwag mo ito sasabihin kanino naman. Grabe. Secret lang. Secret lang natin ito. Kung sasabihin sa iba. Pero sabi niya, sa halip pumunta ka sa pare, may instruction siya. Sabi niya, sa halip pumunta ka sa pare at magpasuri. Pagkatapos magandot ka, ayon sa inutos ni Molos bilang patuloy na maninis ka na. Instruction po ni Lord yan. Ibig sabihin, kapag pinagaling na, may sinasabi pa pala si Lord na kailangan natin gawin. Tuloy. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Capernaum, dumating siya, pangalawang karakter. Pumunta sa kanya isang kapitan ng hukong Romano at nakiusap. Tuloy. Panginoon, may sakit po ang aking utusan. Nakarating siya sa bahay at nasa matinding paghihirap. Grabe itong kapitan na to. Ito yung kung naaalala ko po, ito yung paborito kong talata na sinabihan itong kapitan na to. Ngayon din, ang buong sambahayan ay darating ang kaligtasan. Yun po yung natatandaan ko, no? Kaya nga, siya sabi lagi po dati, na isa lang ang maligtas sa isang tahanan, ang buong sambahayan ay maligtas. Yun po yung ating patayan. Kaya huwag kayo mawawala ng pag-asa sa mga magulang nyo, sa mga kasama nyo sa bahay. Mag-pray lang kayo, mag-ilaw lang kayo sa inyong tahanan. Amen? Tuloy natin. Sinabi ni Jesus, pumuntahan ko siya, pag-agad yung sumunod sila, no? Agad. On time. Amen? Hindi? Pero sumagot ang kapitan. Hindi dito. Sabi niya, hindi po ako karapat-dapat. Sabi ng kapitan, hindi po ako karapat-dapat. Napuntahan niyo ang tahanan ko, sabihin niyo lang, na gumaling siya, igagaling na ang aking utusan. Grabe, ha? Grabe yung pananampalataya niya sa Diyos. Alam na may kayang gawin ng Diyos, nakagilingin yung kanyang utusan kahit hindi siya pumunta. Grabe yung kapagaling. Sa kanya, pagpapagaling. Hello? Tuloy. Alam ko ito. Kita nyo? Sinusuga, alam ko ito. Dahil nasa ilalim ako ng nakakataas ng opisyal at may nasasabukan din ako mga sundalo. Pag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumunta siya. Kapag sinabi ko, halika, lumalapit siya. At kung ano pa ang iuutos ko sa akin, sinusunod niya. Tuloy? Namanga si Jesus na marinig ito at sinabi niya sa mga tao sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Grabe. Grabe yung pananampalataya niya, no? Grabe. Nakukuha niyo po? Yung Isaiah ng Panginoon. Kasi tatapusin ko ito agad. Yung naman ang araga, babuhan natin yung Isaiah ng Panginoon. Kahit hindi pa ako tumingin sa awalan. Grabe yung pananampalataya niya. Ang gumagaling na tao ay dahil sa kanilang pananampalataya. Gumagawa ang Diyos, ang kawin ng Diyos dahil sa pananampalataya ng tao sa pagkilala niya sa Diyos. Ano ba ba? Tuloy. Sabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo wala sa iba't ibang dako ng kakain kasama niya Abraham sa Diego Santa ng pag-ahari ng Diyos. Ngunit maraming medyo na pag-aaral sana ng Diyos ang itatapos matitigan niya sa labas at doon ay iiyak sila at magagalit ang kanilang mga hindi. Verse 13. At sinabi ni Jesus sa kapitan, uwi ka na, mangyayari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya.
At ng oras ninyo yan, iguhalin ako sa mga kailangan. Grabe, no? Hindi niya kailangan. Ay, kasi di ba kailangan pumunti? Kailangan lang yung pananampalataya natin. Napakahalaga ng pananampalataya, lalo-lalo na sa usapang healing. Hello? Naalala niyo yung bata na namatay? Patay na yun, nabuhay pa. Kaya si Lazaro, kung sabi ni bata, o ni Maria, hindi ko maalala kung sino sa kanila. Panginoon, kung nandito na kayo, hindi sana namatay si Lazaro. Nilibig na nga 3 araw, maamoy na nga, pero nabuhay. Amen. Ano po ba? Walang hindi kayang gawin ang Diyos kung ikaw ay sasampalataya. Diyan po ba kayo? Kaya na nga lang. Palipatin ang bundok sa dagat. Naalala niyo si Peter? Naglakad. Naglakad sa biyago ng dagat. Gusto kong lumakad, gusto kong pumunta dyan. Grabe, nakatungo siya kay Jesus. Ito yung pananampalataya. Nakalakad siya. Wow. Eh, tignan na yung along malaki. Makapaliyod siya. Hanggang unti-unti siya ulit. Eh, nakalakad na siya. Pero lumubay. Ganon tayo minsan. Nagkakaroon tayo ng pagkakalian. Bakit yung ating karamdaman? Dahil yung ating karamdaman, hindi gumagaling. Nagkakaroon tayo ng doubt. Amen? Pagkaalinlangan sa makapangyarihan nating Diyos. Amen? Huwag ka mag-aalinlangan. Dahil yan ang magpapabagsak sa atin. So, amen. So, balikan na po natin yung 2 King, chapter 5, verse 1 to 15. Hindi ko na rin po babasahin. Hindi ko babasahin. At ito po yung istorya ni Naaman na mayroong keto. Amen? Hindi po ba kayo? Amen. Tayo naman, keto ng buhay. Sa panahon natin yun. Handa na po ba kayo? Ano ba ang physical condition ni Naaman? Ano ba yung kalalagayan ni Naaman that time? Si Naaman, siya yung pinaka-chief of staff na sa ano natin ngayon. Sino ba yung chief of staff na niya? Si General Marvel ang natawag, hindi ko lang matapalitan ng Armed Forces of the Philippines. Pinakamataas sa buong hukbong sandarahan ng Pilipinas. Tagapagtanggol ng buong Pilipinas. Internal. External. Kasama ang Pilipinas. Mataas ang posisyon ni at siya yung tao na the most military leader, the most powerful noong kapanahon ng yun sa buong rehiyon. He was successful, winner, wealthy, hero, and he was respected. Hello? Yes. Maaaring katulad tayo ni Naaman sa panahon ito. Successful tayo sa lahat ng bagay. Kinikilala tayo. Respected tayo. Pero may isang bagay na hindi mapapasugalian. Yung salitang but, subalit, pero. Dahil sa isang 3 letra na ito ay nabago ang kalalagayan na ano yun? Yung kanyang karamdaman. Meron siyang skin disease. Na pwedeng pandirihan, pwedeng ikatingin natin pangit sa isang tao.
He was a leper and nothing could change that fact. Hindi yan nababago. Hindi yan basta-basta mawawala. Naaman did not have to imagine it was reality. His leprosy was his birthmark. Yun yung kanyang ay, sabi sa Bernal, saan po ba yung bahay ni Juan na may iksi yung isang paa? Birthmark yun. Saan po ba yung bahay ni Lucy na gumagaling yung mata? Saan po ba yung bahay ni pag nagsalita ka, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Di ba pero pag ganda tao, nagsalita ka na ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Birthmark mo yun. At ito hindi natin kayang paguhin. Bagay sa buhay natin, ano ba? What is our hideous birthmark sa buhay natin? What is your leprosy like Naaman in your life? What problem are you trying to conceal? What hurt are you trying to cover up? Yung mga sakit na tinatago nating pilit. What prevents you from getting close to other people? Nagiging sanhi ng ating paglayo sa mga ibang tao. Ano ba yung takot mo kapag tumatayo ka dito? Sakit po yan. Sakit ng takot. Where do you need to be touched? Ito po yung tanong sa atin ng karamihan. At gusto ko habang nagtuturo si Lord, isipin na natin, ano yung mga kahinaan natin? Ano ba yung mga bagay na hindi natin mapagtalo? Ano ba yung mga sakit natin? Sakit ng pride, sakit ng hindi mo siya pwedeng mapagsabihan. Maraming sakit po yan. Tayo. Sakit ng pag-aalinlangan. Marami po siya. Ano ba yun? Ikaw lang nakakaalam at ang Diyos. Ano ba yung mga kahinaan mo? Ano ba yung dapat na pinapriority mo? Sakit po yan. Dahil may instruction ng Lord. Hello? Amen. Kailangan natin ng manggagamot. The prescriptive cure. Verse 4 to 12. So what do we do? Where did find help? Where do we go for healing? Dun po sa verse 4 to 11, tinuturo po yan. Basahin na lamang po. Ano ba yung ating matutunan dyan po sa mga talata na yan? Number 1, na dapat matutunan natin, number 1, we need people in our lives who look past our haughtiness to see our heart. Dapat, humanap tayo ng tao na nakikita rin niya yung ating mga haughtiness, yung ating mga sakit na siyang aalalay para sa atin. Basahin natin verse 2 and 3. Hindi po heart yan, hurt po yan. Sakit. Hurt, H-U-R-T. Nakita nyo? Sino yung nagre-represent dyan? Pakilagay mo sa first grade. Sabi niya, isang araw, sinabi na lang kita sa kanyang amo, ginamit itong batang ito, itong nabihan na to,
para maituro kung sinong tao na to na pwedeng magpagaling kay Naaman. Gagamitin ng Diyos. Kung makikipagkita lang ang Abokos na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, pagagalingin siya dito sa sakit na sa balat. So number one, we need people in our lives who look past the haughtiness to see our hurt. Amen? So at ginamit yung dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman para ituro na mayroong isang propeta na magpapagaling sa kanya. So number one po yun. Kailangan pong makita natin yun. Taas po ang kamay na mayroon silang tao na nilalapitan kapag nasa ganun sila kalalatan. O sila sarili lang nila. So kailangan natin to. Kailangan ng bawat isa sa atin. Pangalawa, we need humble people who looks past us. Ano ba yun? Yung mga kabiguan sa ating mga maling decision sa ating mga buhay, kailangan natin ng mapagpakumbabang tao. Humble people. Mahihingahan. Sa madalas, kailangan natin na mahihingahan. Hindi po yung kung kani-kanino lang. Dapat yung tamang tao, katulad kanina, tinuro doon sa tamang tao, yung propeta, sabi niya, kung makikita lang, makakaniig lang niya. Si Propeta Elisha, si Elisha po tutuloy dyan, gagaling ang sakit ni Naaman sa balat. Hello? Amen. So number one yun. Number two, kailangan merong humble heart. Amen? 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 Hindi po pwedeng doon sa mga tao na basta-basta lang kung sino. Sino ba yung mga tao na yan? Yan po yung mga lingkod ng Diyos. Yan po yung mga malalalim sa salita ng Diyos. Amen? Hello, nandiyan po ba kayo? Amen. Pangatlo, we need people in our lives who will demonstrate the born, sis, loving relationship. May apat na sis. Dapat tayong kailangan sa ating buhay. Number one, C, concern. Dapat itong tao na ito may concern. Katulad nung yung alipin, matulog. Concern siya kay Naaman. Hello? Concern siya. So, ang concern, speak the truth in love to us. Ang concern na tao, hindi yung basta kinikiliti ka lang niya. Laging magaganda ang sinasabi niya. Ang concern na tao, kahit sa ating mga kahinaan, kahit masaktan pa tayo, nagsasalita pa na. Dahil sa pagmamahal. Para nilalapitan po natin yung mga tao na kung kayo may away na mag-asawa at ang ipapayo sa inyo, hiwalayan mo na yan. At yung malalapitan natin, kung halimbawa na nagkakaroon ng conflict sa church at doon sa ating trabaho, baka yung tao na yan ay hindi concern talaga sa atin. Mahalaga po ang trabaho natin, pero mas mahalaga po ang kaluluwa natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Lagi po natin tatandaan, marami po sinasabi ang salita ng Diyos. At ang sabi minsan, aalin mo ang yaman dito sa mundo kahit sa isang kaluluwa. Kapag ba mako-compromise na yung kaluluwa mo, hindi mo na dapat ipilit pa. O huwag natin pakinggan kung ano man yung payo sa atin. Dapat yung merong concern talaga, yung nagmamalasakit. Yung kahit alam niya na pwede kayong magkatampuhan dahil sa sinasabi niya, sasabihin pa rin niya dahil mahal ka niya at concern siya sa iyo. Pangalawa, dapat itong tao to merong commitment. Pag sinabi ko, walk to the faith with us. Nakikiisa siya. Amen? Siya yung nararamdaman. Hindi yung ego kasi, ang tigas-tigas ng ulo mo, matagal-tagal ng sinapihan, nasasaktan ka na nga, sinaktan ka pa.
nakasakit siya. Kumbaga, dalhin din niya yung sakit. Iparamdam sa atin na ayon tayo sa kanyang sakit na naramdaman. That is commitment. Amen? Amen? So yan po yung napakahalagang tao sa buhay natin na kailangan nating makita. Pangatlo, confidentially. Pangatlong C. Baka naman yung taong nilalapitan nyo. Hindi marunong. Secret. Amen? Kailangan ng tao na lalapitan natin, yung confidentially, know the struggles are kept between us. Dapat. Sa inyong dalawa po. Yung kayang magtago ng asin sa ilalim ng dagat. Ano yun? Kaya magtago na siya sa dagat. Nakuha niyo po yung itsura. Ano yun? Kahit ano mangyari, hindi niya ikukwento yung buhay ng kanyang kaibigan. Kahit ano mangyari, hindi niya ikukwento kung alam niyang ito hindi makakabuti para sa kanyang kaibigan. So, confidence. Kung sasabi kahit kumarin niyo pa yan. Sa umaga, alam na na po barangay yung secret niyo. So, piliin niyo yung mga tao na talaga nagmamahal sa iyo. At pang-apat na si, consistently maintain regular contact with us. Pero ba kayong kanyang kaibigan? Pag hindi sa mga, good morning! Naligo ka na ba? Nakakwenta-kwenta, tanong, makikabiko, tinatanong. Kasi regular contact eh. May sabihin, concern sa sa'yo. May sabihin, kaya nagsasasayo, may commitment sa sa'yo. Hindi naman niya kukwento, alam ba, tinawagan ko siya. Kasi naliligo yun eh. Hindi niya kukwento yun. Secret nga eh. Hindi ka naliligo, araw-araw kaya pinapaalalahan. Hello? Meron ba tayong ganitong tao? Amen? Ako natutuwa po ako sa mga kananayan, may mga regular contact sila. Meron silang, ano tawag sa inyo ba? Women's prayer. Si Mami lagi may contact. Ako nga, grabe ang sampal sa akin. Walang father contact eh. Gagawa tayo, mga pag-pray nyo ako. Gagawa na tayo ng group natin. Tatayo natin ang bandera ng mga katatayan. Amen! Naniniwala ako na susuporta kayo. Dahil kailangan natin ng isa't isa. Nandiyan po ba kayo? So, consistency. Mga tatay, walang regular contact. Kaya, kami ati-atihan na kami ng aming mga mahal sa buhay. Kaya minsan, joke lang po yun. So, we need places in our lives that will provide us with safety and security. Ano ba yung lugar na yan? Number one na lugar, siyempre sa church. Pero mag-iingat ka rin sa mga ka-church. Isa sabi na Tagalog, forces. Yung dapat, doon ka lang dapat magtitiwala. Tingnan mo nga yung katabi mo, kaliwa-tiwala. Mamamaya, nag-aaway na dito kasama. Hindi po, nililinaw lang natin kasi para hindi tayo magulo, doon nakakapasok kasi ang kaaway. Dapat talaga meron tayong kaibigan, tao na talaga mapagkakatiwalaan. Masakit man sabihin, hindi po lahat. Kasi hindi po tayo magkaka-level ng ating pananampalataya. At hindi rin tayo magka-level ng mga karanasan sa buhay. Nandiyan po ba kayo? Kaya nga po, kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So, saan po yun? Punta tayo sa church. Huwag natin kaligtaan dumalo sa mga pagtitipon. Ito po yung lugar kung saan natin makakanin ng gusto ang Diyos. Amen. At hindi lang tayo basta pupunta. Kailangan mong manalangin ng taos puso, ng puspos.
At hindi ka lang dapat pananalangin. Nakaraan, linggo, prayer ang topic. Kausapin mo si Lord. Magsabi ka sa Kanya. Ibukas mo sa Kanya ang puso mo. Aminin mo sa Kanya. Anong meron kang dinadala sa iyong buhay? God is the one who wants to heal you. Ano man yung sakit mo, ano man yung nararamdaman mo, siya lang ang makapagkagaling sa iyo. Kasi siya'y doktor na mga doktor. Amen. Siya yung dakilang manggagamot. He wants to heal you, to touch you, to scoop you in His arm and hug you. Napakasarap ng yakap ng Panginoon. Amen. Masarap ang yakap ni Mami. Masarap ang yakap ni Daddy. Masarap ang yakap ng ating mga kapatid sa dalawang panalaya. Pero higit na mas masarap ang yakap ng Diyos. Ano pa po? Alam natin kung anong saan tayong lugar, kung sino lalapitan. Sumunod po, we all need prophets in our life who will point us to the cure. Kailangan natin ang ating mga pastor, ang ating mga leader, like Elisha, para maipakita, maituro kung ano ba yung magiging, paano tayo pagagalingin, paano tayo i-cure. Kaya naman, Naaman, pumunta siya kay Elisha sa Samaria. Kaya lang, nung pumunta siya, nung pumarinig niya sa mga lingkod ng Panginoon, katulad ng kay Elisha. Sabi po dito, Elisha taught Naaman 7 times siyang lulubog doon sa Jordan River. At ang Jordan River, ang siyang pinakamaruming ilog that time ng panahon yun. Hello? Kung ikaw yung nasa pagkayo din Naaman, ano kaya iisip? May binibigay na instruction sa iyo ang lingkod ng Panginoon. Ano kaya ang magiging response? Tingnan niya po natin yung response ni Naaman. Kaya si Naaman, nag-alinlangan siya. Ano nga yan? Anong talata yan? Pakilagay nga. Kung saan talata yan? Verse 8 ba yan? Pakilagay, verse 8. Yung tagpo na kung saan. Alam niyo po, nag-doubt si nagreklamo siya. Sabi niya, bakit ka man doon? Bakit 7 times? Bakit hindi na lang 5 times? Bakit dito sa ilog na malinis? Asa na ba yung talata natin? Bakit dito sa kay Rumi-Ruming ilog na to, dito niyo pa ako pinalulublog? Nagreklamo siya eh. Amen? Lagi po natin tandaan, healing always comes from doing what God says. Hello? Amen. Healing always comes from doing what God says. Hindi tayo. Amen? Amen. Hindi ka gagaling kung hindi mo pakikinggan kung anong sinasabi ng Diyos. Ano ba yung reklamo ni Naaman? Nakita nyo? Nung sabihin ni Elisha, na lumulog ng 7 times doon sa Jordan River, nagalit si Naaman. Umalis ng panagong, sinabi niya, akala ko talagang lalabas siya, harap sa akin, iniisip ko, natatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos, at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat, at magagalingin ako. Ang mga ilog ng Abana at Parpar sa Damascus ay mas mabuti kaysa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako dumubog para bumalik? Kaya umalis siya na ganun. Grabe, no? May kanya ba tayong espiritu katulad nila Awa? Gusto natin gumaling doon sa sakit na ating kinakaharap. Pero, natulog ba tayo ni Awa?
Gusto niya, hindi, siya na, siya na. Nakita niyo? Nakita niyo ba na ang Diyos may instruction, nag-i-instruct ang Diyos sa mga bagay na hindi natin minsan maintindihan. Hello? Na gusto nating mag-complain, na gusto nating gawin yung gusto nating gawin. Yung expectation, yun yung gusto nating mangyari. Pero tandaan po natin na ang kagalingan ay hindi po nagmumula sa atin. Ang kagalingan po ay nagmumula kung ano ang sasabihin ng Diyos at sinasabi ng Diyos. Amen? O sino gusto tumalim dito? Sabihin mo sa kanya po, huwag kang maging katulad ni Naaman. Sabihin mo sa kanya mo, umayos ka. Gusto mo gumaling ang sakit mo sa bulsa? Di magtipid ka. Magtrabaho ka, magtipid ka. Hello? Sabi na dati, magtipid ka. Gastos ka lang, gastos. Build it. Hanggang sa, paano ka na, ang tawag doon? Tumaas na dugo mo, naka-depression ka na. Sabi na dati, huwag kang paano si Charo mo lang pa. Makahagad ka. Kain ka pa rin ang kain. Nakasakit ka talaga. So, anong nangyari? Tuloy natin. Tingnan niyo po, sabi sa verse 13. May nagpaalala na naman, yung mga concern. Dahil may commitment siya. Ay lumapit, ayan, may commitment. May concern sa ako. Sabi nung kanyang tusan, sabi namin sa kanyang ako, kung may pinagagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin niyo ito? Alala niya, concern eh. Kung may hirap ka na, pag madali, ano? Parang hindi tayo susunod. Kaya pala may hirap. Hindi ba gagawin niya ito? Pero bakit hindi niyo magawa? Sinabi niya na maghugas at gagaling kayo. Grabe, hindi tayo pagpaalala talaga. May mga concern talaga. So, anong gustong ituro ng Diyos kay Naaman? At ano ang gustong sabihin ng Diyos sa panahon natin ngayon? Pag sinabi ng Lord, 7 times. 7 times. At gagawin lang natin yan. At susunod tayo lamang yan. Kung tayo magkakaroon ng kapakumbabaan sa ating mga puso. So may sakit pala ng sakit ng pride. Kailangan pala, pagalingin natin yung ating pride. Yung pagiging si ako. Yung, bakit? Bakit hindi na lang sa ilog ng parpar? Bakit hindi na lang kumpas yung kanyang mga kamay? At tawagin niya kanyang Diyos para aking gumaling. Yan tayong pride dyan. Hello? So, kailangan natin ng humility. Because it leads us to obedience. Hello? At pangatlong punto. Nakakadalawa na po ako, no? Mabilis lang. Mag-isang oras na pala ako. The prostrating compliance. Verse 13 to 15. Why must Naaman in you and I, for the matter, descend downward in order to receive healing? Why must we have complaint attitude toward God's instruction? And Peter answered that question. At saan po ako magtatapos? Bago ko tawagin si Mami. Sabi po ng Peter, 1 Peter 5 to 6.
Yung lesson mo, may yun. Ito yung kailangan natin. Because of our pride, mas magaling tayo, mas marunong tayo. Ito ang gustong ituro sa atin ng Diyos. At kayo naman mga kabataan, taas po kami ng mga kabataan. Woo! Iba dyan, mukhang hindi naman kabataan. At meron naman nagbabata-bataan. Alam kayo naman mga kabataan, magpasahog kayo sa matatanda. Hindi po yung matanda edad, gusto ko pong sabihin na matanda sa iglesia. Amen? Amen. At kayong lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Grabe, kailangan pala natin maglingkod, kailangan natin concern, kailangan natin may commitment tayo, kailangan natin na hanapin yung may confidentiality, kailangan natin maglingkod sa isa't isa. Amen po ba? Dahil sinasabi sa kasulatan, pinamumuhay ng Diyos ang mga mapagmataas. Mataas. Si Paing lang ang pinakamataas sa atin. Matangkat po siya. Pero hindi po yung taas nila. Sorry po, napaglit ko yung ating kapatid na si Paing. Wala po siya dito. Pero isang araw, babalik po siya. Naniniwala po. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Napakahina ng amen, parang ayaw nyo bumalik. Amen. Amen. Isang araw, sorry po, papangalanan ko po talaga dahil mga mahal ko yan. Si Brother Earl, isang araw. Amen? Actually, pinakabalikan nila sa likod. Pero hindi ko papalanganan, lumulukunin. Talaga hindi ko pa yata. Amen? Kailangan natin maglingkod sa isa't isa. Kasi pinakamuhian ng Diyos ang mga pagmataas. Hindi naman tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Pero ba tayo may magmamalaki sa Diyos? Wala. Ang pwede lang natin magmalaki sa Diyos, Lord, dahil sa iyo kung bakit ako nakakatayo. Dahil sa iyo, kaya ako nabubuhay sa mundo. Dahil sa iyo, kaya ako nakapagpilipod sa iyo. Dahil sa iyo, kaya ako narito ngayon. Amen. Amen. Ngunit, ginagawaan niya ang mga mapagpakumbaba. Amen. Ganyan po ba kayo? Persons? Kaya, magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangan natin. Amen. At itong si Naaman, nakita niyo naman, sumunod siya. Dali natin doon sa 13 and 15 ng 17, 14. Kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan at tumulong ng 7 beses. Nagpakumbaba na siya, bagamat siya nagre-reklamo, nagkukumplen siya, bakit hindi dito? Bakit dito? Dapat sa huli sandali, dapat si Lord pa rin ang masusunod, hindi tayo. Kaya tumatagal yung kagalingan ng ating puso. Kaya tumatagal yung kagalingan natin. Kasi puro tayo complain, puro tayo reklamo, puro gusto natin yung mangyari gusto natin. Pwede ba? At kaya natin si Naaman, pumunta siya sa ilog ng Jordan, lumungkap 7 beses. Minsan sumusunod tayo, 6 na beses lang. 5 beses lang. Nagbibigay pa tayo ng antag ito, ng gap, ang matawag doon. Di pa natin ino-all out. Nakita nyo, ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos, nakinig sa mga pastor. Hello? Nakinig sa sinasabi ng mga pastor at ang mga pastor po hindi pwede sasalita na walang batayan sa Biblia. Amen? Kanino bang gusto 7 beses? Pwede namang isa lang. So talaga, lumaintindihan talaga sila doon, no? Amen? Minsan hindi mo maintindihan yung pastor mo. Lalo na si dati, mayroon talaga akong nawain. Hindi mo maintindihan kung seryoso ba ako, nagbibiro ako. Magpakaseryoso ka sa puso mo. Nagsasalita ang Diyos. Amen? Baka naman, maramdamin ka, kaya gagana lang sa pabiro, hindi dati.
Baka naman manipis ka. Kaya gumagamit pa ng mga side Amen? So ito malinaw, 7 beses. Ginawa niya. Sumunod siya. Pinatay niya yung kanyang mga pagreklamo, lahat ng kanyang pag-aagam-agam. At ano nangyari? Gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat, gaya ng balat ng sanggol. Oh, grabe, kinikilibutan ako. Nakakakilabot yung gaya ng balat ng sanggol. May pag-asa pa pala itong aking mukha na ito. Amen? Diyan po ba kayo? Amen. At ang pag-asa na rin mula kay Kristo. Sa ating verse 15. O, ito po. Ano ginawa niya? Hindi niya nakalimutan bumalik sa lingkod ng Panginoon. O minsan, nagpa-counsel ka. Okay nga, hindi mo ka nang naisipan bumalik sa lingkod ng Panginoon. Basta ako, bahala. Okay na ako ngayon. Hindi ko na. Mami, daddy, pastora, brother, sister, hindi ko na nakapagpasalamat. Kasi nakinig ka, gumaling ka. Pero salamat, tingnan yung ginawa niya. Pagkatapos bumalik sa Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos. Amen, nandiyan po ba kayo? Yes. Binles, nagpa-pray ka para mag-a-abroad ka. Pagkatapos, nangako ka na patadala mo yung tithes mo. Pagkatapos, nag-abroad ka. Lana, binles ka ng Panginoon. Nangako ka sa Diyos. Susuport na sa gawa na pagkatapos, wala na. Nagkatrabaho ka, wala na. Pero hindi dapat ganito. Kailangan bumalik tayo. Magpasalamat tayo una sa Diyos. Kaya ang ginawa niya naman, tumayo siya sa harap ng isang sinabi. Ngayon, napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Hello! Wala pong ibang Diyos. Kung sino yung Diyos ng Israel noon, ay Diyos natin ngayon na pinag-ibig. Walang hindi kayang gawin ng Diyos sa iyo at sa akin, Ano po ba? Kahit sa Diyos natin, walang imposible. Bumubuhay nga siya ng patay. Nagpagaling nga siya ng 12 taong dinutubo na babae. Pero hindi lang siya basta gumaling. Siya nanampalataya. Tala niyo po yung 10 kay Duwin ba yun? Sana huwag kayong katulad doon 5, hindi na bumalik. Hindi na nagpasalamat. Pero 5 nagpasalamat. At yun ang mga taga-CTC. Amen? Marunong mapapat sa pasalamat sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos, pinatunayan niya kay Naaman na walang ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Eh nakita nyo, ako isang tagabay mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo. May regalo, pero hindi po niya diretso, hindi po niya tinanggap yung regalo. Hindi naman, ang inyong mga likod, hindi na yan, sa regalo. Maniwala po kayo. Concerned po kami sa kaluluwa niyo. Yun po yung totoo. Concerned po kami sa inyo. Gumaling siya. O sino nito yung may mga karamdaman? Hindi na kaya mapagtagumpaya. Emotionally, physically, spiritually. Kasi marami na tayong narinig na salita ng Diyos. Kapag hindi natin nalalakaran yan, isakit ka spiritually. Or natutulog ka at kailangan mong gumising. Amen? So ngayong umaga, ang kailangan lang natin, aminin natin sa Lord na wala naman tayo magagawa talaga kung iwanay tayo sa Kanya. Aminin natin na siya lang ang pwedeng magpagaling sa atin, siya lang ang pwedeng magpabago sa atin, magpabago sa ating buhay, magpabago sa ating sitwasyon. Siya lang ang tanging makapagkagamot. Kami pong mga lingkod ng Diyos ay guide lamang sa pamamagitan din naman ng salita ng Diyos upang magkaroon ng kagalingan ng ating mga puso. Ako, naalala ko ito bibigla.
Sa dami-dami po ng tao na nagkakalita. Dati, naalala ko, third camp pa yun, parang sa sila. May isang kabataan doon na napaka-mahiya. Sobrang mahiya yung tao. Ano kailangan? Ano kailangan? Hindi mo wala yung pagiging mahiyain. Hindi ka tulad na batang to. Amen? Sabi ko, Lord, kailangan pagpagtagumpayan ng kabataan, ito ang kanyang pagiging mahiyain. Sabi ko, po ako sa isang kubo, tumalaw po ako doon, nagkulay-kulay ako, at nakapag-usap ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng karunungan upang ang kabataan ito'y mapagtagumpayan niya ang kanyang pagiging mahiyain. Abay, nagkataon, birthday pala. Birthday! May pagkakataon na ngayon. Sabi natin ng panahon na yun, sabi natin, sige Lord, siguro, ito yung pinaisip mo sa akin, ito yung binigay mo karunungan sa akin. So itong gawin natin. Dahil birthday ng ating kapatid, pwede ba natin awitan siya ng isang awitin? At ang sigaw ko noon, dahil nahiyain eh, at ang tanging makakapagtibag para mawala yung kanyang pagiging mahiyain ay yung maranasan niya at makita niya yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sigaw ko doon, malaki si Lord! Allah, kamatamat ako. Amen! Sino na yun? Amen! Nalakas. Pero lang dito sa gawin dito, kamahalata ako eh. Malaki si Lord! Amen! Lakas. Mahal nila si Lord. O sige, dahil mahal natin si Lord, pero may birthday ngayon. At dahil ng Lord, na mapasaya natin siya. Version. Mapasaya natin si Lord, una, at mapasaya din natin yung may birthday. Kaya sabi ko, ang awitin na natin, uso-uso pa na yung pinapaawit yun. Mahal na mahal kita, Panginoon. Para mag-reflect ba? Magpanifest ba? Ipagmamahal ng Lord. Habang inaawitan natin itong birthday celebrant, pwede ba, para kakaiba ka naman, dahil ikaw naman ang birthday celebrant, pwede ba sayawan mo naman si Lord? Hirap to. Mahihain to. Grabe ka mahihain. Pero sa paggawa siguro na mabuti, pero that time, para hindi naman siya mahihain sa mundo. Natin alam. Hindi ko naman siya kilala masyado eh. Biglang ang panahon yata na nag-meet kami. Naisipin ako sino. Actually, nandito siya ngayon, wala nga lang siya sa loob. Nasa labas. Amen? So, unaalaw pa talaga. Iniisip na sa Lord. Kung sinasabi natin mahal natin si Lord, di ba dapat pa gagawin natin ano man ang sabihin ng Lord sa atin? Katulad din na aman. Una parang may pagtuntun. Hindi na kasi kaya magreklamo. Kasi camp yun eh. May parusa yata, may demerit natin pagkakaroon eh. Malam eh. Hindi ako, pagkakala ko, hindi ako camp director doon eh. Hindi ko maalala. Alam nyo? Yan eh. Kumanta akong mga campers, siya sumayaw, katulad yung sayaw niya, mumostra ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Para si Kumado ba yun? Sumayaw! Sabi ko, Lord, grabe ka. Kung taong to, gagamitin mo sa iubasan sapagkat napagtagumpayan niya ang kanyang pagiging mahiyain. Amen? Isa na pala lang ngayon. Kulang na nga lang, ordination eh. Amen? Nandiyan po ba kayo?
gumaling. Amen? Pili mo yung katabi mo. Ano ba sakit ka? Iling? Amen? Si Iling? Sa mga kapatid, wala po tayo ibang pwedeng lapitan para tayo gumaling. Walang iba yung ating Diyos sa ating kalagay. Wala po tayo pwedeng puntahan na lugar. O yung lugar na kung saan tayo nagtitipon para magpalakasan. At tayo kinakatakbo bilang iglesia ng ating Panginoon. Yan po yung mga, sino ba yung ating pwedeng lapitan? Yung mga lingkod na rin, mga tao na mayroong apat na sin. Concern, commitment, ano isa? Competition. Ano? Competition. Bibig. Ano isa? Competition. Yung isa pa. Consistency. Yung hello, nakakasura na hello sa'yo. Basta ka na. Ikaw lang, feeling na, may gusto siguro sa akin ito. O may gusto talaga siya sa'yo. Kung siya, pero ibang gusto. Yung iniisip mo, sa gusto niya. Yung gusto lang niya ipadama na mahal ka na bilang kapatid. Okay? Kaya po sa mga ganito, tinatawagan ko po si Mami. At alam niyo naman, hindi ako mabubuhay na wala si Mami. Susuportahan niya ang gawain ng Panginoon. Ang CGC FTTD. Ito yung kanyang tasking. Basta kami magkasama. Siya yung mag-aatal. Siya po tayo lahat po tumayo.